Abaya Hawa, Isaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. Bawa kwartawab abaya hawa, kalhalal hawad abaya hawa alahayam, bahasa masyaya ki hawasyay, bahasam raw kakadas, kwam yasarala elda oper Marlica, Philippines, tawada abaya hawa, Yaman. Okay. Tayo'y nandito na sa chapter 41 sa Book of Jasher. Okay. Basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 41, verse 1 to 61. At sa pag-ikot ng taon, ang mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa Sikem. At sila'y naparoon sa Hebron, sa kaniyang amang si Isaac. At sila'y nanirahan doon. Ngunit ang kanilang mga kawan at bakahan ay kanilang pinakakain araw-araw sa Sikem. Sapagkat doon sa mga araw na iyon ay mabuti at matabang pastulan. At si Israel at ang kaniyang mga anak at ang buong sambahayan nila ay tumahan sa libis ng Hebron. At nangyari nang ang mga araw na iyon sa taong iyon sa ika-106 na taon ng buhay ni Israel, sa ika-10 taon ng pag-alis ni Israel mula sa Padan Aram, na si Leah na asawa ni Israel ay namatay. Siya ay 51 taong gulang nang siya ay mamatay sa Hebron. Si Leah namatay 51 years old. Bata pa. Pero nauna si Raquel. 51 years old pa. Si Israel ay 106 ang edad. So, galing sila sa Sikem, nakatira. Dahil occupy nila ang lungsod ng Sikem. Nanalo sila sa digmaan. Ngayon, lumipat sila sa Hebron para malapit sila sa ama niyang si Isaac. Ngayon, tuloy tayo. At inilibing siya ni Israel at ng kaniyang mga anak sa yungib ng Param ng Macpela na nasa Hebron, na pinili ni Abraham sa mga anak ni Het, na pinakaari ng isang libingan. At ang mga anak ni Israel ay tumahan na kasama ng kanilang ama sa libis ng Hebron. At nalaman ng lahat ng nananahan sa lupain ang kanilang lakas. At ang kanilang kabantugan ay lumaganap sa buong lupain. At si Isaac na anak ni Abraham ay naninirahan pa rin sa mga panahong iyon sa lupain ng Kanaan. Siya ay may edad na 180 taong gulang. At si Esau na kanyang anak, ang kapatid ni Israel, ay nasa lupain ng Edom. At siya at ang kanyang mga anak ay may mga pag-aari sa gitna ng mga anak ni Seir. Okay, ang edad ni Isaac ay 180. 180 ang edad. So, si Israel, sa buong lupain ng Kanaan, kilala silang bantog talaga sa gera na walang makatalo sa kanila. So, ganun katindi na kinakatakutan nila ang Israel. Ngayon, tuloy tayo. At narinig ni Esau na ang oras ng kanyang ama ay malapit ng mamatay. At siya at ang kanyang mga anak na lalaki at kanyang sambayan ay tumating sa lupain ng Kanaan sa bahay ng kanyang ama. At si Israel at ang kanyang mga anak
Ayan. Ito na, medyo malapit nang mamatay si Isaac. Nandoon na rin ng kay Esau at mga pamilya ni Esau, pamilya ni Israel. Ngayon, sinabi ni Isaac, ikaw magmana sa Makpila, yung binili ng kanyang lolo na si Abraham. Tapos, pinapunta ang mga anak, dinala niya ang 12 anak na lalaki. Hindi sinama si Dina. Pag-tracy si Dina yung babae. Lalaki lang. Kumpleto yon. Pinakabunso si Benjamin. Ngayon, pinag-pray. Tingnan natin ano ang prayer. Basa. At inilagay ni Isaac ang kanyang mga kamay sa lahat ng mga anak na lalaki ni Israel. At hinawakan niya sila at niyakap sila at hinalikan sila ng paisa-isa. At pinagpala sila ni Isaac sa araw na iyon. At sinabi niya sa kanila, nawa ang alahayam ng inyong mga magulang ay pagpalain kayo at dagdagan ng inyong mga binhi tulad ng mga bituin ng langit ang bilang. At pinatawag ni Isaac ang mga anak ni Esau upang pagpalain at sinasabi, malayo kayo sa alahayam na maging sanhi ng isang kakilakilabot at matakot ang lahat nang makakita sa inyo at sa lahat ng inyong mga kaaway. Magkaiba ang prayer, ha? Blessed ang prayer ni Isaac sa mga anak ni Israel. Pero ang kay Esau, malayo kayo sa alahayam. Malayo. Dahil alam ni Isaac na hindi talaga niya totoong anak si Esau. Kumbaga, anak-anakan lang. Kasi gano'n na eh. Biro mo ha, malayo kayo sa alahayam at maging sanhi ng isang kakilakilabot at matakot ang lahat ng makakita sa inyo at sa lahat ng inyong mga kaaway. Tingnan mo ng bansang Israel ngayon, di ba? Kinakatakutan din. Yun, lahi ni Esau yan. So, malayo sila sa alahayam. Dahil hindi naman alahayam ang tawag nila. Elohim. Walang alahayam, Elohim. Tapos Yahweh, Yabi. Hindi talaga Yahweh. Kasi hindi sila totoong Hebrew Israelite. Nagkunwari lang. Sila yung mga Edomites. Edom kasi ang palayaw ni Esau eh. So yan. Okay, tuloy tayo. At tinawag muli ni Isaac si Israel at ang kanyang mga anak na lalaki. At silang lahat ay dumating at naupo sa harap ni Isaac. At sinabi ni Isaac kay Israel, ang Yahweh lahayam ng buong mundo ay sinabi sa akin, sa iyong mga binhi ay ibibigay ko ang lupaing ito para sa isang mana kung ang iyong mga anak ay panatilihin ang aking mga batas at ang aking mga paraan. Kaya't aking anak, turuan mo ang iyong mga anak at ang iyong mga anak at ng iyong mga anak na matakot sa Yahweh at pumunta sa mabuting paraan na mapapasaya ni Yahweh ng inyong alahayam, sapagkat kung panatilihin ninyo ang kanyang tipan mula kay Abraham at gagawin ang mabuti kasama ng iyong mga binhi sa lahat ng mga araw upang hindi kayo mapapalayas sa lupaing ito. Yan na ha. Bakit napalayas? Hindi nga sumunod. Hindi nga napanatili. Sabi rito ha, ulitin natin ha. Ang Yahweh alahayam ng buong mundo
ay sinabi sa akin, sa iyong mga binhi ay ibibigay ko ang lupain. Lupain ito para sa inyong mana kung ang inyong mga anak ay pananatilihin ang aking mga batas. Kasama sa batas ang Sabat. At ang aking mga paraan. Kaya't aking anak, turuan mo ang iyong mga anak at ang iyong mga anak at ang iyong mga anak paulit-ulit na matakot sa Yahweh. Ang iba wala nang takot sa Yahweh. At pumunta sa mabuting paraan sa mapapasaya si Yahweh. Mabuting paraan na mapapasaya si Yahweh na iyong alahayam. Sapagkat kung panatilihin ninyo ang kanyang tipan mula kay Abraham, ay gagawin ang mabuti kasama ng inyong mga binhi at lahat ng mga araw upang hindi kayo mapapalayas sa lupain ito. Ngayon, ang tanong na palayas. Sino na nakatira ngayon? Mga Edomites na. Mga lahi na ni Esau. So, nakuha na nila ang Makpela. Kuha na nila ang Makpela. Kasi, hindi naman dapat mapalayas kung manatili lang. Sila, okay. Pero pagdating sa sunod na henerasyon, na sa'yo laging binanggit, sa iyong tuturuan mo, sa iyong mga anak, at sa iyong mga anak, at sa iyong mga anak, next, generation, next. Iyon ang tinutukoy doon eh. Kaya lang tulibagbag talaga sa ibang mga henerasyon na tulibagbag na. Napalayas. 721 BC, unang napalayas ang 10 tribo. Pagdating ng 70 AD, napalayas ang natirang 3 tribo. Yan ang nangyari. Na tayo namang mga remnant, alam na natin ating mga ninuno na mga palpakisyon, bakit gayahin pa natin ang mga palpak? Kasi ang karibal kasi, kaya lang hindi ka na matakot sa Yahweh, ang karibal kasi, yung kayamanan sa lupa. Mas mahal ko yung kayamanan sa lupa kaysa kayamanan ihanda ni Yahweh. Di ko para kita yun, bahala na yun. Okay, sa parang na boss, magkita. Basta importante, masaya ako, may mga kayamanan ako dito. Yan ang nangyari. Hindi mas kaya masunod ang batas ni Yahweh. Yung Torah, kailangan masunod yun. Walang palpak doon. Maliban lang kung very reasonable. Pero kung hindi naman reasonable, wala ka lang burden talaga sa pagsunod, maunawain naman siya. Maunawain, papalayasin niya eh. So yan ang nangyari ngayon. Tuloy tayo. Basa. At nang matapos na si Isaac na nagsabi kay Israel at sa kanyang mga anak, ay nawala ang kanyang hininga at namatay siya at natipon sa kaniya ang buong bayan. At si Israel at si Esau ay umukod sa harap ng kanilang ama na si Isaac at umiyak sila. At si Isaac ay 180 taong gulang nang siya ay namatay sa lupain ng Kanaan sa Hebron. At dinala siya ng kanyang mga anak na lalaki sa yungib ng Makpela na binili ni Abraham mula sa mga anak ni Het para sa isang pag-aari at kanilang inilibing. At ang lahat ng mga hari ng lupain ng Kanaan ay sumama kay Israel at kay Esau upang ilibing si Isaac. At ang lahat ng mga hari ng Kanaan ay nagpakita ng malaking karangalan kay Isaac sa kanyang kamatayan. Biro mo,
kagalang-galang, ginagalang talaga nila. Yung lahi ni Isaac, mula kay Isaac, ginagalang. Biro naman sa ginawa ni Israel, yung mga anak niya, yung talo lahat ng 7 syudad. That's why yung ibang hari doon natakot. Yung hari ng Hebron, talagang nanguna na, ano tayo, makikapayapaan tayo sa kanila dahil maubos tayo lahat pag hindi tayo makikapayapaan sa kanila. Oh, yan ang nangyari. So, respetado sila. Ngayon, tuloy tayo. At ang mga anak ni Israel at ang mga anak na lalaki ni Esau ay nagtungo sa pag-ikot, naglalakad at nagluluksa hanggang sa nakarating sila sa Kerat Arba. At inilibing ni na Israel at Esau ang kanilang ama na si Isaac sa yungib ng Macpela na nasa Kerat Arba sa Hebron. At inilibing nila siya ng napakalaking karangalan, tulad ng libing ng mga hari. At si Israel at ang kanyang mga anak, at si Esau at ang kanyang mga anak, at ang lahat ng mga hari ng Kanaan ay gumawa ng isang mahusay at mabibigat na pagdadalamhati. At inilibing nila siya at nagdadalamhati sa loob ng maraming araw. O, matinding karangalan, no? Buong mga hari sa buong Kanaan yun eh. Very respetado talaga. Gumawa pa sila ng mahusay at mabigat na pagdalamhati. At inilibing nila siya na nagdalamhati sa loob ng maraming araw. Ganun katindi ang respeto ng mga hari ng mga lungsod ng Kanaan. Ito, close pa, kaibigan ng anak ni Esau at saka anak ni Israel. Oh, close pa itong dalawa. Oh, tuloy. At sa pagkamatay ni Isaac, iniwan niya ang kanyang mga baka at ang kanyang mga pag-aari at lahat na kabilang sa kanyang mga anak. At sinabi ni Esau kay Israel, narito ang lahat ng naiwan ng ating ama, ay hahatiin natin ito sa 2 bahagi. At magkakaroon ako ng pagpipilian. At sinabi ni Israel, gagawin natin ito. At sinabi ni Israel kay Esau, pakinggan mo ang Yahweh lahayam ng langit at ng lupa, ay nagsalita kay Abraham at kay Isaac na sinasabi, sa iyong binhi ay ibibigay ko ang lupain ito para sa isang mana magpakailanman. So, sino bang naghati? Dalawa lang sila naghati. Si Esau, tsaka si Israel. Ngayon, tingnan natin anong pinaghatian nila. Basa. Ngayon, lahat ng lupain ay nasa harap mo, ay piliin ko. At sumagot si Esau, kung nais mo ang buong lupain ay kunin mo para sa iyo at sa iyong mga anak magpakailanman. At kinuha ni Israel ang yungib ng Macpela na nasa Hebron, na binili ni Abraham mula sa Efron para sa isang pag-aari ng isang libing para sa kanya at sa kanyang binhi magpakailanman. At isinulat ni Israel ang lahat ng mga bagay na ito sa aklat ng pagbili at nilagdaan nila ito at pinatunayan niya ang lahat ng ito sa 4 na tapat na mga saksi. At ito ang mga salita na isinulit kay Israel sa libro na nagsasabing, ang lupain ng Kanaan at lahat ng mga lungsod ng mga Hittite, ang Hivites, ang mga Jebusites, at ang Amorites, ang Perizzites, ang Gergasites, at sa ilog ng Ehipto, at sa ilog ng Euphrates. Buong Kanaan yun, nasa deed of sale yun. Yun ang 4 pa na witness na pinirmahan. Na witness na 4 na tapat na mga saksi. So ang pinili ni
Israel, yung buong Kanaan. Binanggit yun, oh. Ang lupain ng Kanaan at ang lahat ng mga lungsod ng mga Hittites, ng mga Hivitites, ang lahat ng mga Hibusite, Amorites, lahat. Pati sa ilog ng Egypto at saka sa Euphrates. Nakadidupsil yan. That's why na ang Kanaan, bansang Israel na. Kasi si Israel na may-ari. Nakadidupsil na, yung panahon na yan. Eh, ang mga hari naman, respetado sila eh. Pag sinabi ni Israel, walang kontra yon. Eh, sinabi nga noon, nakipagbati sila, nakipagkapayapa, nung sinabi nung karaang chapter, magbigay kayo sa akin ng buhis. O, bigay sila ng buhis kay Israel. Lahat ng lungsod ng Kanaan. Pero sabi naman ng mga taga-Kanaan naman, ng mga hari, ibalik sa amin ang naksamsam ninyo. O, binalik naman ni Israel ang samsam lahat. Pero ang kondisyon, magbuhis kayo. Government of Israel na. Kasi sila lahat nagbuhis na. Ngayon, may deed of sale pa. 4 na may bibigat na tapat na saksi. Permado ni Israel, permado rin ni Esau. Kasama ang Makpela na lupain na binilya sa kanilang lolo. Tuloy. At ang lungsod ng Hebron, Kiriath Arba, at ang Yungib, Makpela, na nasa loob nito, ay pag-aari ko. Ginawa ni Israel mula sa kanyang kapatid na si Esau para sa halaga, para sa isang pag-aari, at para sa isang mana, para sa kanyang binhi, pagkatapos niya magpakailanman. At kinuha ni Israel ang aklat ng pagbili at ang lagda, ang utos at ang mga batas at ang ipinahayag na libro. At inilagay niya ito sa isang daluyan ng lupa upang malaman ng lahat at mapanatili ng mahabang panahon. At inihatid niya ito sa mga kamay ng kanyang mga anak. At ang buong lupain ng Kanaan ay naging isang mana sa mga anak ni Israel para sa isang walang hanggang mana. At si Esau kasama ang lahat ng kanyang mga anak ay nagmana ng bundok ng Seir. Sa bundok ng Seir. Pero yung mga baka, mga kawan, nakaisaw lahat yon. Ang kaisaw lahat yon. Kasi ang kay Israel, lupa lang. Buong Kanaan, kasamang Makpela. Yung binagito, nakasulat sa deed of sale eh. Detalyado eh. Na ang bansang Kanaan, bansang Israel na. So ganun katindi si Israel eh. Hindi siya pwedeng verbal, kailangan may kasulatan. Oh, doon naman ginawa niya yung pagbinta ni Esau sa kanyang pagkapanganay, may kasulatan din eh. Ngayon, tuloy tayo. At nang malaman ng mga anak ni Esau na ang lupain ng Makpela ay namana ni Israel, ito'y nagalit at sinabi sa kanilang ama, dapat ikaw ang magmana, dahil ikaw ang panganay, at dapat mapasayo ang lupain iyon. At sumagot si Esau sa kanyang mga anak, ipinagbili ko ang aking pagkapanganay kay Israel, kaya wala na akong karapatan. At sumagot ang mga anak ni Esau, hindi kukunin natin ang lupain iyon, dahil marami tayong mga tauhan, at tiyak na matatalo natin sila. At ikaw ang mamumuno. Kung ayaw mo, sasaktan ka namin. At pinuntahan nila si Esau ang kanyang kapatid na si Israel. Nakasama nila ang 4,000 bihasa sa pakikipagdigma. At ito'y nakita ng mga anak ni Israel na parating at kanilang napag-alaman na sila si Esau at ang kanyang mga anak at kanilang mga tauhan ang darating. Ayan. Ito kasing anak ni Esau, minamaliit niya ang mga anak ni Israel. Akala nila kayang-kaya. Kasi 4,000 ang bihasa sa pakipagdigma. Akala lang kayang-kaya na matalo ang mga anak ni Israel. Hindi nila na alam ang history. Buong Kanaan nga, mga hari, takot nga eh.
That's why sa deed of sale, lahat ng buong Kanaan na angkin na ni Israel. Kasama ang sinabi na nga, wala na akong karapatan dahil bininta ko na kay Israel ang aking karapatan. Sa hindi, kukunin natin. Pamunuan mo kami, pag hindi, sasaktan ka namin. Salbahe itong mga anak ni Esau eh. Pati ama niya, di nagrespeto. May pirmahan na sila sa deed of sale eh. Na kay Israel na lahat yun, pati ang Makpela. Itong hindi nag-isip to, wala talaga ayos. Kita mo. Anong mangyari? Basa. At nang sila ay dumating, nagsalita si Esau na sumisigaw, kunin namin ang lupain ng Makpela kung hindi mo ibibigay. Handa kaming makikipagtikma sa inyo. At sinabi ni Judah sa kanyang ama kay Israel, Ama, gamitin mo ang iyong busog sa isang palaso, ay tatama sa kaniya at mapatay mo siya. Dahil hindi kami ang dapat makapatay sa kanya, dahil kapatid mo siya. At iunat ni Israel ang kanyang busog at natamaan si Esau na sanhi ng kanyang kamatayan. At lumabas ang mga anak ni Israel at nakipaglaban at napatay nila ang lahat ng mga tauhan ni Esau sa mga anak ni Israel. At tumakas sa mga anak ni Esau, dala ang bangkay ng kanilang ama. Ayan, kita mo, Minghoy. Bihasa 4,000 bihasa, pero sisiw lang sa mga anak ni Israel. Sisiw lang. Talo nga yung, Bitcoin na pinakamagaling sa buong mundo. Kasi may tulong nga si Hawa eh. Pinag-away-away ni Yahweh yung mga silang kasamahan. So, ganun katindi mo protection si Hawa kapag ang anak ni Israel, mga remnant Hebrew Israel, tapat lang talaga sa pagsunod ng Torah. Pag once na sumablay tayo, hindi na matuwa si Yahweh sa atin, wala na ang protection natin. Tingnan mo na, biglang nawala ang preno. Dito na. Kung doon yun na walang preno, mabilis natin takbo. Aksidente tayo. Pero hindi inalaw ni Yahweh, proteksyonan niya tayo. Kasi, nandito tayo sa paglilingkod ng katinuan eh. So, ganun, makikita ko talaga ang protection ni Hawa kung tayo'y sumunod talaga. Ang importante sumunod. Minsan kasi matigas ang ulo. Yung iba, ayaw sumunod. Okay naman, ilik naman ko, langit. Okay naman bangkita, okay naman parang, sige ka. Ayaw mo na mansion? Too much confidence na in love pa sa mga bagay sa mundo. Sinabi na nga ni Yahweh siya huwag ninyong ibigin ang mga bagay sa mundo, kayamanan ng mundo. Ipinagpalit natin kay Yahweh. Pero mo pagdating dito, biglang nawala ang preno. Mabuti lang man dito, bilis-bilis pa naman ang takbo natin, di ba? Pero may preno pa yun. Kituloy tayo. At si Joseph na anak ni Israel at ang kaniyang kapatid na si Benjamin na mga anak ni Raquel na asawa ni Israel ay bata pa ng mga araw na yon at hindi lumabas na kasama ng kanilang mga kapatid sa kanilang pakikipagbaka. At nang makita ni Joseph ang lakas ng kanyang mga kapatid at ang kanilang kadakilaan, pinuri niya sila at pinarangalan sila. Ngunit itinalaga niya ang kanyang sarili na mas dakila kaysa sa kanila at itinaas ang kanyang sarili ng higit sa kanila. At si Israel na kanyang ama ay minahal siya ng higit kaysa sino man sa kanyang mga anak, sapagkat siya ay anak ng kanyang katandaan. At sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal sa kanya, nagpagawa siya ng damit ng isang tonika na may maraming kulay.
Pinuri naman ni Joseph yung mga kapatid niya eh. Sa kanilang kadakalian, sa bilis ng digmaan na talagang panalo. Pero sabi niya, ako, mas higit ako sa inyo. Tapos, minamahal pa siya ng tatay niya kaysa kanyang mga kapatid. Tapos, ginagawaan pa ng damit na isang damit na tunika na maraming kulay. Lalong nainggit, lalong naasar yung mga kapatid na masyadong minamahal pa si Joseph sa amin. So, yan ang naging dahilan eh. Kung bakit nagkaroon ng ganon. O, tuloy. At nang makita ni Joseph na mahal siya ng kanyang ama nang higit kaysa sa kanyang mga kapatid, ipinagpatuloy niyang itinaas ang kanyang sarili kaysa sa kanyang mga kapatid. At isinumbong niya sa kanyang ama ang masasamang ginawa ng kaniyang mga kapatid tungkol sa pagkatay ng mga tupa at mga baka. At nang makita ng mga anak ni Israel ang buong paggawi ni Joseph sa kanila, at na inibig siya ng kanilang ama ng higit kaysa kanino man sa kanila, ay kinapuotan nila siya at hindi makapagsalita sa kaniya ng mapayapa sa lahat ng mga araw. At si Joseph ay 17 taong gulang, at pinalalaki pa rin niya ang kanyang sarili kaysa sa kanyang mga kapatid, at naisip na itaas ang kanyang sarili sa kanila. Ito si Joseph, medyo may kayabangan pala to eh. Medyo may kayabangan. Lalo na minahal siya sa kanyang ama ni Israel kaysa mga kapatid. Oh, oh. Itong mga grand lolo natin, no, may kayabangan pala to. Binatilyo pa yan. Oh, 17 years old pa eh. So, itong mga kapatid niya, napuo tuloy. Nainggit, oh. Oo. Okay, tuloy tayo. Nang panahong yaon ay nanaginip siya ng isang panaginip, at siya'y naparoon sa kaniyang mga kapatid, at sinabi sa kanila ang kanyang panaginip. Nanaginip ako ng isang panaginip, at narito, tayong lahat ay nagbibigkis ng mga bigkis sa parang. At ang aking bigkis ay bumangon, at inilagay ang sarili sa lupa, at ang inyong mga bigkis ay napaliligiran, at yumuko doon sa aking bigkis. At sumagot sa kanya ang kanyang mga kapatid, at nagsabi sa kaniya, ano ang kahulugan nitong panaginip na iyong napanaginipan? Inaakala mo ba sa iyong puso na maghari o maghari ka sa amin? At siya'y naparoon at isinaysay ang bagay sa kaniyang amang si Israel. At hinagka ni Israel si Joseph nang kanyang marinig ang mga salitang ito sa kanyang bibig. At pinagpala ni Israel si Joseph. Oh, lalong nainggit to, lalong nagalit to ng mga kapatid. Dahil pinagpala pa ni Israel. Na, yun, gumawa akong big kiss, pero lahat ng big kiss nyo, yumuko sa big kiss ko. Okay, tuloy. At nang makita ng mga anak ni Israel na binasbasan ng kanilang ama si Joseph, at hinagkan siya, at minahal niya siya ng totoong mainam, ay nainggit sila sa kaniya, at lalong napuot sa kanya. At pagkatapos nito ay nanaginip uli si Joseph ng isa pang panaginip, at isinaysay ang panaginip sa kanyang ama sa harap ng kanyang mga kapatid. At sinabi ni Joseph sa kanyang ama at mga kapatid, masdan, nanaginip uli ako ng panaginip, at masdan, ang araw at ang buwan, at ang 11 bituin ay yumukod sa akin. Yan. Ayan pala, yun pala ang mangyari pagdating na siya na ang gobernador sa Egypt. Oh, na pati si Israel umukot sa kanya, pati mga kapatid niya, gobernador na siya ng Egypt eh.
Tuloy. At narinig ng kanyang ama ang mga salita ni Joseph at ang kanyang panaginip. At nang makitang kinapuotan ng kanyang mga kapatid si Joseph dahil sa bagay na ito, kaya nga sinaway ni Israel si Joseph sa harap ng kanyang mga kapatid dahil sa bagay na ito na sinasabi. Ano ang kahulugan nitong panaginip na iyong napanaginipan? At ito ay nagpapalaki sa iyong sarili sa harap ng iyong mga kapatid na mas matanda kaysa sa iyo? Inaakala mo ba sa iyong puso na ako at ang iyong ina at ang iyong 11 kapatid na lalaki ay lalapit at yuyukod sa iyo ng iyong sinasalita ang mga bagay na ito? Nangyari lang pala ng inana niya. Ano na, kasi kasama na kasi siya, yumukod eh. Yumukod pala ako, pati ano, pati yung nanay mo. Pride na sa kanya yun. Pride. Pride So, na yun eh. hindi alam na yan, that is the na mangyayari pagdating ng Egypt. Gobernador siya, niyukod talaga sa kanya eh. So, yan ang nangyari. Advance yun eh, parang prophecy Kaya yun eh. sinagalit yung mga kapatid, kaya parang inano niya. Oo. Yung mga kapatid, kunyari ano. Gi-reveal kasi sa kanya ganon. Magagaling kasi digmaan, pero mas mataas ako sa inyo. Sabi niya. Ito namang mga kapatid niya, inggit, lalo na yung Simeon. Galit na galit yung Simeon eh. Tuloy. At ang kanyang mga kapatid ay nainggit sa kanya dahil sa kanyang mga salita at mga panaginip. At sila ay patuloy na napupuot sa kanya. At si Israel ay nag-ingat sa mga panaginip ni Joseph sa kanyang puso. At ang mga anak ni Israel ay yumaon isang araw upang pakanin ang kawan ng kanilang ama sa Sikem, sapagkat sila ay mga pastol pa noong mga araw na iyon. At samantalang ang mga anak ni Israel ay nangagpapakain sa Sikem ng araw na iyon, sila'y naantala. At ang panahon ng pagtitipon ng mga baka ay lumipas at hindi sila nakarating. So, nag-alala rin si Israel dahil ilang araw na di pa nakauwi itong mga anak ko na nagpapastor sa Sikim. Hanggang ngayon. So, ngayon, ano pa nangyari? At nakita ni Israel na ang kanyang mga anak ay naantala sa Sikem. At sinabi ni Israel sa kaniyang sarili, marahil ang mga tao sa Sikem ay tumindig upang lumaban sa kanila. Kaya't sila'y naantala sa pagdating sa araw na ito. At tinawag ni Israel si Joseph na kaniyang anak at inutusan siya na sinasabi, narito ang iyong mga kapatid ay nagpapakain sa Sikem sa araw na ito. At narito, hindi pa sila bumabalik. Tumayo ka ngayon at tingnan mo kung nasaan sila. At balitaan mo ako kung ano ang nangyari sa iyong mga kapatid. Bakit sila naantala sa pag-uwi? At sinugo ni Israel ang kanyang anak na si Joseph sa libis ng Hebron. At naparoon si Joseph para sa kaniyang mga kapatid sa Sikem. At hindi sila nasumpungan doon sa Sikem. At si Joseph ay lumibot sa parang na malapit sa Sikem upang tingnan kung saan lumiko ang kaniyang mga kapatid. At hindi niya alam ang kaniyang lakad sa ilang. At hindi niya alam kung saan siya magpunta. Yan. Yung akala naman ni Israel na baka nakipag-away ang mga taga-Sikim sa mga anak niya dahil naantala. Inutusan niya si Joseph. Ngayon, di na makabalik si Joseph yun. Di na makabalik sa kanya yun. Galit na galit yung mga kapatid. Di na, huli ng makita ni Israel yun si Joseph. Ninutusan na, di na makabalik sa kanya yun. So, dahil balak na patayin, mabuti lang naawa si Ruben, wag kapatid natin yan. Ayun, ibibinta na lang nila sa mga Ismailita. Ayun, napuntag Egypt. Yan na nangyari. Tuloy natin. Ngayon, itong portion na ito, pagdating ni Joseph sa Sikem, wala naman mga kapatid niya. Saan na ba ito ang mga kapatid ko? Naggala sa mga palibot, wala siya makita. Saan ba ako mapunta? Ayan. Pero may magturo sa kanya.
na nagpunta sa Dotan. Ano yan? Sige. At natagpuan siya ng isang anghel ni Yahweh na gumagala sa daan patungo sa parang. At hindi alam ni Joseph na ito'y anghel ni Yahweh. At sinabi ni Joseph, hinahanap ko ang aking mga kapatid at hindi ko alam kung nasaan sila. At sumagot ang anghel ni Yahweh, narinig kong sinabi nila na pupunta sila sa Dotan upang magpakain ng kanilang kawan. At si Joseph ay nagpasalamat sa taong nagbalita sa kanya na hindi niya alam na ito'y anghel ni Yahweh. At siya ay naparoon sa kanyang mga kapatid sa Dotan at nasumpungan niya sila sa Dotan na nagpapastol ng kawan. At si Joseph ay lumapit sa kanyang mga kapatid. At bago siya nakalapit sa kanila, sila ay nagsalita, narito ang mapanaginipin at ang mabuti ay patayin natin siya. Nandito na ang the dreamer eh. Nandito na ang mapanaginipin. Pero, siyempre wala siyang matanungan doon sa Sikim. Palibot-libot siya. Siguro utusan ni Yahweh yung anghel. Bumaba ka, maging Gregory ka, para maging tao. Balitaan mo na sa Dotan nagpunta. Minsan din sa atin na mayroon tayong matagpuan na tao, hindi natin alam, anghel pala yon na magbigay sa atin ng information. Na namukha lang tao, Gregory, tao eh. Parang katulad natin tao na Gregory, pero anghel, wala nang pakpak. Hindi nga alam ni Joseph na anghel yun eh. Pasalamat siya sa taong nagbalita sa kanya. Pero anghel ni Yahweh pala yun. So ganun din ang na lahat ng matagpuan natin dito, hindi lahat na paghalalo na kailangan ang tulong, may dumating na tumulong. Naku, hindi yan tao, anghel yan, nga naging tao. Yung tawag doon sa Book of Enoch, Gregory. Hindi mo kilala. Oo, hindi mo kilala. Pero natulungan ka. Oo. So ngayon, dito na siya, harap na siya sa kapatid niya. Galit naman, gusto patayin siya eh. Tuloy. At sumagot si Simeon, tama, dapat natin siyang patayin at itapo natin siya sa isang hukay na nasa ilang. At kapag hinanap siya ng ating ama sa atin, ay sasabihin natin, nilamon siya ng isang mabangis na hayop. At narinig ni Ruben ang mga salita ng kaniyang mga kapatid tungkol kay Joseph. At kaniyang sinabi sa kanila, huwag ninyong gagawin ang bagay na ito, sapagkat paano natin titingnan ang ating amang si Israel? Ihagi siya sa hukay na ito upang mamatay doon, ngunit huwag mong iunat ang inyong mga kamay sa kanya upang dumanak ang kanyang dugo. At sinabi ni Ruben upang iligtas siya sa kanilang mga kamay, upang maibalik siya sa kanilang ama. Yan. So may kabutihan pala si Ruben eh. Na naging abogado siya kay Joseph. So, ganon. Ngayon, anong sunod nangyari? At nang si Joseph ay dumating sa kanyang mga kapatid, siya ay naupo sa harap nila. At sila ay bumangon sa kanya at sinunggaban siya at hinampas siya sa lupa. At hinubad ang damit na tonika ng maraming kulay na kanyang suot. At siya ay kanilang kinuha at inihagi sa isang hukay. At sa hukay ay walang tubig, kundi mga ahas at mga alakdan. At si Joseph ay natakot sa mga ahas at sa mga alakdan na nasa hukay. At si Joseph ay sumigaw ng malakas na tinig. At itinago ni Yahweh ang mga ahas at mga alakdan sa mga gilid ng hukay. At hindi nila sinaktan si Joseph. Yan. So, nandoon ang proteksyon ni Yahweh kay Joseph. Pero mo, nandoon yung alakdan, ha? Mga alakdan, saka mga ahas. Pero giproteksyonan eh. So, para hindi makagat. Pero yun, natapo na siya doon. Ngayon, anong sunod nangyari? At tinawag ni Joseph mula sa hukay ang kanyang mga kapatid at sinabi sa kanila, ano ang ginawa ko sa inyo? At saan ako nagkasala? Bakit hindi kayo natatakot sa Yahweh na ginawa ninyo sa akin? Hindi ba ako inyong mga buto at laman? At
sa hukay na yan, ha? Nagsalita si Joseph. Buto, pareho tayong buto, pareho tayong laman. Pero bakit ginawa nyo? Ano ba kasalanan na nagawa ko sa inyo? Oh. Di ba kayo natakot sa Yahweh, sa ginawa nyo sa akin? Binanggit niya, ano pang kasunod? At siya ay patuloy na sumigaw at tumawag sa kanyang mga kapatid mula sa hukay. At kanyang sinabi, O Huda, Simeon at Levi, aking mga kapatid, umatin ninyo ako mula sa lugar ng kadiliman, kung saan ninyo ako inilagay. At mahabag kayo sa akin, na kayong mga anak ni Yahweh at mga anak ni Israel na ating ama. Hindi ba kayo ang mga anak ni Abraham, Isaac at Israel? Kung nakakita sila ng ulila, nahahabag sila sa kanya. O nagugutom, binibigyan niya siya ng tinapay na makakain. O nauuhaw, binibigyan nila siya ng tubig na maiinom. O isang hubad, tinatakpan nila siya ng mga damit. Oh. Pinaalala ni, magaling pala to si Joseph mangaral eh. Nag-sermon. O, di ba? Mga lahi ni Abraham, di ba? Ano ba ginawa ni Abraham? Oh. Pag nagugutom, pinakain. Oh, pinainom ng tubig. Mawalang damit, pinasutan. Oh. Sabi niya, oh, mga anak tayo ni Yahweh o anak ni Israel. Oh. Pinanggit niya, oh. At mahabag kayo sa akin na kayong mga anak ni Yahweh at mga anak ni Israel na ating ama. Tuloy pa natin. At kung magkagayon ay paano ninyo ipagkakait ang inyong awa sa inyong kapatid? Sapagkat ako ay mula sa inyong laman at buto. At kung ako ay nagkasala sa inyo, patawarin ninyo ako dahil sa ating ama. At sinalita ni Joseph ang mga salitang ito mula sa hukay. At ang kanyang mga kapatid ay hindi nakinig sa kanya. Umikiling man ang kanilang mga tainga sa mga salita ni Joseph. At si Joseph ay umiiyak nang umiiyak sa hukay. Pero tingnan mo na marunong namang magpakumbaba si Joseph eh. Sabi niya rito, oh. At kung ako ay nagkasala sa inyo, patawarin ninyo ako. Humingi siyang tawa dahil sa ating ama. Pero ito naman, hindi nakinig, oh. Mga kapatid ay hindi nakinig sa kanya o ikiling man ang pandinig sa mga tainga, sa mga salita ni Joseph. At si Joseph ay umiyak ng umiyak sa hukay. So, parang nakakaawa yung grand lolo natin. Kasi para matupad yung yuyukod sa kanya. Kasi para mapunta sa Egypt at maging gobernador doon. Mahirap man yung pagdadaanan, pero yun ang layunin maganda. Oo, may layunin. No? Pero mo. Tuloy. At sinabi ni Joseph, kung alam ng ating ama sa araw na ito ang ginawa ninyo sa akin, at ang mga salita na sinabi ninyo sa akin sa araw na ito, ay iaahon ako dito sa hukay na ito. At narinig ng lahat ng kaniyang mga kapatid ang kanyang mga daing at pagtangis sa hukay. At ang kaniyang mga kapatid ay umahon at iniahon niya sila sa hukay upang hindi nila marinig ang mga daing ni Joseph at ang kaniyang pagtangis sa hukay. So, sa huli na na, para tumigil na yung ingay, alisin na lang natin doon to. Ang ingay-ingay, di matumigil sa pag-ingay eh. Oh, ihaon na lang natin. Dito nagtapos, karugtong doon sa sunod Sabat. Oh. Nakalibat-baran din eh. Oo, yan. Oo. So, yan, kasabaan mo ni ano. Iyaho na nga na to. sabaan pala tong si Grand Lolo eh.
Okay, dadako tayo sa prayer, Pastor Richard. Salamat, O Yahweh, sa iyong kahabagan sa lahat ng mga plano na iyong itinakda para sa amin na upang aming lakaran sa mga araw at panahong ito. Ikaw lamang ang nag-iisang Yahweh, lahayam na may likha ng langit at lupa na siyang aming pinararangalan. At patuloy na ipapahayag ang iyong kabanalan at ang iyong pangalan sa nakararaming mga remnant sa bansang ito at sa lahat ng panig ng lupa, O Yahweh. Patuloy kami nagpapasalamat sa iyong pag-iingat sa pagre-reveal mo ng iyong mga salita. Higit sa lahat ang iyong pag-iingat sa pangalan mong hindi kailanman nadungisan o nabalahura ng sinumang mga labi na nagpapahayag tungkol sa iyong karangalan at kabanalan, O Yahweh. Patuloy na ang iyong pangalan ay aming igagalang. Pagpalain mo ang lahat ng mga remnant na makakarinig ng mga aral na ito upang ang kanilang puso ay lumalim at maging kapanapanabik ang mga darating na araw upang ang kanilang mga buhay ay maitalaga sa iyong kalooban. O Yahweh, pagpalain mo ang aming mga anak, pagpalain mo ang aming mga kasamahan sa aming mga tahanan, at ingatan mong palagi punuan ang pangangailangan namin, at higit sa lahat, upang patuloy na mapunuan ang pangangailangan ng assembly. Maganap ang iyong mga pangako at layunin upang ang pagsasaayos ng iyong mga salita ay patuloy na maging maayos sa mga araw na itinakda mo sa pamamagitan ni Bishop. Luwalhatiin ang iyong nag-iisang banal na pangalan, sambahin ka aming Yahweh, purihin ka sa pangalang banal ni Mashiach Yahweh Shai. Yaman. Aba Yahweh, siya Yahweh say, ang may likha ng ating buhay. Aba Yahweh,